Base po dun sa mga report sa foreign news kanina, sinasabi na may mga eksperto daw dyan sa Nepal na mukhang nasabay daw yung earthquake kaya nagkaroon ng ice avalanche tapos dire-diretso yung flash flood. So makikita po ninyo sa ating Pinaangat yung screen. lake. Oo, pinaangat yung lake. Ganyan kadami yung bulto ng tubig na rumagasa. Ito yung isa sa pinakamatindi, yung building na nilamon ng tubig dyan sa Nepal. Kuha yun ng CCTV. Maraming nga nagtatanong kahapon, is this AI? Ganyan-ganyan. Pero hindi, totoo po yan. Nilabas na po ng AP yan at nilabas na rin po ng Reuters yung mga nagbibigay sa atin ng mga videos. Anong update, Chiki? Ilan na ba? Kasi maraming missing, lalo na't marami daw turista. It's tourist season there now. Yes. 1,500. So as of kanina tong mga before 5 p.m. mga kapatid more than 160 po yung patay. Around 1,500 ang missing at karamihan nga ay mga turista. Wala pang kumpirmadong Pinoy na naapektahan dito sa insidente. Pero eto po mga kapatid, nawawala ang isang Pinoy kasunod ng flash flood na tumama sa Nepal. Ito po yung anunsyo ng Nepal Tourism Board pero wala pang confirmation coming from Malacanang. Kabilang ang Pinoy sa 644 na foreign nationals na hinahanap pa rin ng mga otoridad doon. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang gobyerno sa Nepalese authorities at Filipino community doon. Higit 160 individuals na yung napaulat na casualties mula sa naging pagragasa ng tubig at putik sa may border ng Tibet at Nepal. Nagpaabot din ng pakikiramay at simpatya si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng naapektuhan ng kalamidad. Pagbagsak ng glacier mula sa Himalayas ang tinitingnang ugat ng nasabing flash flood. Kasi parang nagulat din yung mga... Snowy mountain kasi doon. Snowy yung mountain. Yeah. Nagulat din yung mga residente. Kung napanood po ninyo yung mga videos, may mga truck na sinusubukan na tumakbo mula po doon sa buhos ng tubig. Merong mga video na nakasakay yung mga passengers sa isang bus na natataranta sila dahil gusto nilang makaalis. Ayan, nakikita natin. Tinatangay ng tubig yung mga sasakyan. Ito yung top shot kasi yung unang lumabas na images from Nepal na po. Ito pinapakita natin from AP at saka Reuters para pareho yung shinare nila na video. Kasi from may CCTV yun atop isang mas mataas na edifice sabi nila. So pero may mga fake din po mga video, so wag po kayong basta-basta rin maniniwala. Yung ibang mga fake doon katulad ng mga yung mga elephants na nangyari yon, yung elephant rescuing survivors, pero hindi sa instance na ito. Diyos sa ibang ko. pagkakataon. Kung ganun kabilis yung paglamon ng tubig dun sa building na yon, talagang hindi ka makakatakas. Mahirap. Ang Hindi bilis talaga. Segundo. Kanina, may mga lumalabas din po dun sa mga foreign news media na mga tinutulungan ng mga individuals na iniaahon mula po doon sa putik. Kasi Inaabutan putik ng inaabutan ng tela or anything na pwedeng kapitan. Oo, ganun po kalala yung kanilang sitwasyon. Pero base po sa tala ng OWA, nasa 18 yung ating OFWs na naririyan sa Nepal. More than 100 naman po yung kabuuan ng mga Pilipino na nariyan. Pero karamihan kasi sa kanila nakapag-asawa na ng Nepalese, so talagang doon na sila nakatira. But so far, bagamat meron nga pong nilabas na anunsyo yung Nepalese Tourism Board na may isang Filipino, no confirmation yet coming from Malacanang and the Department of Foreign Affairs. So nag-aantabay pa po tayo nung report na mula mismo sa ahensya dito sa Pilipinas. Okay, so we'll give you more updates about this sa mga, baka bago tayo matapos ay merong update sa figures po pero yan po ang nangyari sa Nepal kahapon. Hindi lang umabot sa newscast natin yan kahapon. Pero malaking story yan overnight po mga kapatid.